Noong humigit kumulang sa taong 75 pagkatapos ni Kristo, isang matandang lalaki ang ipinatapon sa isang mabatong isla na tinatawag na Patmos sa dagat Egeo. Ipinatapon siya ng Imperyong Romano dahil sa pangangaral tungkol kay Jesus. Ngunit doon, sa sapilitang pag-iisa na yon, tinanggap niya ang pinakanakakabagabag na pangitain sa buong Biblia. Isang anghel ang nagdala sa kanya sa espiritu patungo sa isang disyerto, at isiniwalat ang isang babaeng nakasuot ng lila at iskarlata, na babalot ng mga alahas, at may hawak na gintong kopa. Siya ay lasing. Ngunit hindi sa alak, kundi sa dugo. At sa kanyang noo, ay nakasulat ang isang pangalan na tatawid sa mga siglo na magdudulot ng matitinding debate, Misteryo, Babilonia, ang Dakila. Kung naniniwala ka rin kay Jesus Kristo at gusto mo ang mga biblikal na dokumentaryo na tulad nito, panoorin hanggang sa huli, mag-subscribe na sa channel at magkomento ng amen. Taong 75 ng panahong Kristiyano. Ang Emperador Domiciano ay namumuno sa Roma gamit ang kamay na bakal. Ang mga Kristiyano ay nahaharap sa isang bagong alon ng brutal na pag-uusig. Ang pagtanggi na sambahin ang emperador bilang Diyos ay nangangahulugan ng pagkakulong, pagkumpiska ng mga ari-arian, torture o kamatayan sa mga arena. At isa sa mga pinakarespetadong pinuno ng sinaunang simbahan, ang Apostol Joe, na may edad na humigit kumulang 70 taon, ay ipinatapon sa isang tigang na isla sa dagat Egeo. Ang Patmos ay may sukat lamang na 13 kilometro ang haba at 8 ang lapad. Isang maliit na tuldok na nawawala sa pagitan ng mga alon na ginagamit ng imperyo bilang kolonya ng mga bilanggo para sa mga bilanggong politikal. Doon, napapalibutan ng mga bato at kalungkutan, walang mapagkukunan, walang komunidad, tila kinalimutan na ng mundo. Si Joe ay nakatanggap ng serye ng mga pangitain na magpapabago magpakailanman sa paraan ng pag-unawa ng mga Kristiyano sa katapusan ng panahon at sa kalikasan ng mga kapangyarihang sumasalungat sa Diyos. Linggo noon. Ang araw ng Panginoon, gaya ng tawag narito ng mga Kristiyano. Si Joe ay nasa espiritu, malamang na nananalangin at nagninilay, nang makarinig siya ng isang makapangyarihang tinig sa kanyang likuran, malakas na parang tunog ng trompeta. Ang kanyang nakita at narinig sa mga sumunod na oras ay pupuno sa 22 kabanata ng pinaka-enigmatikong aklat sa buong Biblia. 7 simbahan ang makakatanggap ng mga partikular na sulat. 7 tatak ang bubuksan. 7 trompeta ang tutunog. 7 kopa ng hatol ang ibubuhos. Ngunit sa lahat ng mga pangitain, isa ang partikular na namumukod tangi dahil sa lakas ng mga imahe nito at sa debating idinulot nito sa paglipas ng mga siglo. Sa Kabanata 17, isa sa 7 anghel na may dala ng mga kopa ng mga huling hatol ay lumapit kay Joe na may isang partikular na imbitasyon. Halika, sabi ng anghel, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa dakilang patutot na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. Na siyang pinakiapidan ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Ang pananalita ay nakakagulat. Patutot. Pakikiapid. Pagkalasing. Ngunit hindi ito dapat ikagulat ng sinumang nakakakilala sa mga propeta ng matandang tipan. Paulit-ulit na ginamit ni Isaas, Jeremias, Ezekiel at Oseas ang parehong metapora upang ilarawan ang espiritual na pagtataksil. Kapag ang isang lungsod o bansa ay tumatalikod sa tunay na Diyos upang ibigay ang sarili sa mga huwad na Diyos at tiwaling alyansang politikal, tinatawag ito ng mga propeta na patutot. Hindi ito pangunahing insulto na may sexual na kalikasan. Ito ay isang mapangwasak na espiritual na pagtuligsa. Ang pakikiapid ay kumakatawan sa pagtataksil sa sagradong kasunduan sa Diyos, ang pagbebenta ng espiritual na katapatan kapalit ng mga makalupang benepisyo. Isaalang-alang ang isinulat ni Ezekiel tungkol sa Jerusalem sa Kabanata 16 ng kanyang aklat. Inilarawan niya ang lungsod bilang isang inabandunang bata na sinagip ng Diyos, hinugasan, pinahiran ng langis, binihisan ng mga telang may borda, pinalamutyan ng mga alahas, at kinuha bilang minamahal na asawa. Ngunit ginamit niya ang kanyang kagandahan upang makipag-apid sa mga kalapit na bansa, nagtitiwala sa mga alyansa ng tao sa halip na magtiwala sa Panginoon na nagligtas sa kanya. Nagtayo ka ng mga bahay ng aliwan sa bawat kanto, paratang ng propeta. At hindi ka naging katulad ng karaniwang patutot na tumatanggap ng bayad. Mas malala ka pa dahil ikaw mismo ang nagbabayad sa iyong mga manginibig. Tinawag ni Isaas ang Tiro na patutot sa Kabanata 23 ng kanyang aklat. Inilapat ni Nahum ang termino sa Neb sa Kabanata 3.
Paulit-ulit na hinarap ni Jeremias ang Jerusalem sa parehong paratang. Ang pananalita ay pamilyar sa sinumang Judyo noong unang siglo na nakakaalam ng kasulatan. Nang makakita si Joe ng isang patutot sa kanyang mga pangitain, agad niyang naunawaan na ito ay tungkol sa espiritual na pagtataksil sa isang monumental na antas. Ngayon ay pagmasdang mabuti ang mga partikular na detalye na itinala ni Joe sa Apokalipse. Dinala siya ng anghel sa espiritu sa isang disyerto, at doon niya nakita ang babae. Nakaupo siya sa isang hayop na kulay iskarlata, punong-puno ng mga pangalan ng kapusungan na may 7 ulo at 10 sungay. Ang hayop ang may dala sa kanya, sumusuporta sa kanya, nagdadala sa kanya. Ang babae ay nakasuot ng lila at iskarlata, pinalamutya ng ginto, mahahalagang bato at mga perlas. Sa kanyang kamay, may hawak siyang gintong kopa na umaapaw sa mga kasuklam-suklam na bagay at sa mga karumihan ng kanyang pakikiapid. Sa kanyang noo, may nakasulat na pangalan, Misteryo, ang dakilang Babilonya, ang ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam na bagay sa lupa. At ang pinakanakakabagabag na detalye sa lahat, siya ay lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga saksi ni Jesus. Dugo ng mga banal. Nangangahulugan ito ng sistematikong pag-uusig. Nangangahulugan ito ng malawakang pagkamartir. Sino man ang babaeng ito, nasa kanyang mga kamay ang dugo ng mga sumunod kay Kristo nang may katapatan hanggang sa kamatayan. At hindi lamang kaunting dugo. Siya ay lasing. Busog. Nasiyahan. Nagpapahiwatig ito ng matagal, organisado, at walang awang pag-uusig na tumagal sa loob ng mga henerasyon. Ngunit sino siya? Anong lungsod, anong sistema, anong kapangyarihan ang kinakatawan ng nakakatakot na figurang ito? Ang anghel mismo ang nagbibigay ng mahahalagang pahiwatig. Sa bersikulo 9, sinabi niya, narito ang kaisipan na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinaupuan ng babae. Sila rin ay 7 hari, ang 5 ay nangaaba na, at ang 1 ay narito, at ang 1 ay hindi pa dumarating. At sa bersikulo 18, ang paghahayag ay naging mas direkta, at hindi mapag-aalinlanganan. Ang babaeng nakita mo ay ang dakilang lungsod na naghahari sa mga hari sa lupa. Isipin ang senaryong ito ng mabuti. Isang lungsod na nangingibabaw sa mga hari ng buong kilalang mundo. Nakaupo sa ibabaw ng 7 bundok. Noong panahong sumusulat si Joe, sa pagtatapos ng unang siglo, mayroon lamang isang lungsod sa buong mundo na kilala sa lahat bilang lungsod ng 7 bundok. Roma. Ang 7 burol ng Roma ay tanyag sa buong imperyo at lampas pa sa mga hangganan nito. Quirinal, Viminal, Esquilino, Capitolino, Clio, Palatino at Aventino. Ang mga Romanong makata tulad nina Virgilio at Propercio ay ipinagdiwang ang katangiang ito sa kanilang mga berso. Ang mga orador ay tumutukoy sa Roma bilang lungsod ng 7 burol sa mga opisyal na talumpati. Ang mga barya na nilitaw sa ilalim ng Emperador Vespasiano, ilang taon bago isulat ni Joe ang Apokalipse, ay nagpakita sa Diyos ang Roma na personipikado na nakaupo sa ibabaw ng 7 burol. Ang pagkakakilanlan ay ganap na halata at agaran para sa sinumang mambabasa noong unang siglo, Judyo man, Kristiyano o Pagano. Ngunit dito lumilitaw ang unang malaking dibisyon sa pagitan ng mga interpreter sa buong kasaysayan. Ang ilan ay nauunawaan na ang hula ay ganap na natupad sa nakaraan, na tumutukoy sa paganong Roma na umuusig sa mga Kristiyano mula kay Nero hanggang kay Diocleciano, sa loob ng humigit kumulang 250 taon. Ito ang interpretasyong tinatawag na preterista, na nakikita ang Apokalipse bilang paglalarawan ng mga kaganapang nangyari na noong unang siglo o sa mga sumunod na siglo. Ang iba naman ay nakakakita ng patuloy na katuparan sa buong kasaysayan, na umaabot ng 2 milenyo, na tumuturo sa isang kakaibang Roma na lumitaw pagkatapos ng pagbagsak ng paganong imperyo, hindi na sumasamba kina Jupiter at Marte, kundi itinatag bilang sentro ng isang relihiyosong kapangyarihan na nag-aangking kumakatawan kay Kristo mismo. Ito ang interpretasyong historisista, na nangingibabaw sa mga Kristiyano mula noong gitnang panahon hanggang sa ika-19 na siglo. At mayroon pa ring mga nagpapanukala na ang katuparan ay ganap na para sa hinaharap, na iniugnay ang patutot sa isang literal na Babilonya na muling itatayo sa modernong Iraq, o sa isang pandaigdigang ekumenikal na sistemang relihiyoso na lilitaw pa lamang sa mga huling araw. Ito ang interpretasyong futurista, na lumakas noong ika-20 siglo at ngayon ay nangingibabaw sa malaking bahagi ng protestantismong ebangheliko. Ang bawat interpretasyon ay may mga tagapagtanggol at mga argumento.
Ngunit bago suriin kung alin ang mas may katuturan sa liwanag ng kasulatan, kailangan nating maunawaan ang kontekstong pangkasaysayan na kilalang-kilala ni Joe at ng kanyang mga orihinal na mambabasa. Sukatin ang laki ng mga Romanong pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Sa ilalim ng Emperador Nero, simula noong taong 64 pagkatapos ni Kristo, ang simbahan ay humarap sa kanyang unang malaking kapighatian. Nang ang Roma ay nasunog sa isang apoy na tumagal ng 6 na araw at sumira sa 10 sa 14 na distrito ng lungsod, nagsimulang kumalat ang mga tsismis na ang emperador mismo ang nag-utos ng apoy upang muling itayo ang lungsod ayon sa kanyang mga dakilang planong arkitektural. Upang ilihis ang sisi sa kanyang sarili, inakusahan ni Nero ang mga Kristiyano. Ang Romanong historiador na si Cito, na hindi Kristiyano at walang simpatya sa bagong relihiyon, ay itinala ang nangyari pagkatapos sa kanyang mga anais. Una ay inaresto ang mga hayagang nagpapahayag na sila ay Kristiyano. Pagkatapos, batay sa impormasyong nakuha mula sa mga ito, isang napakalaking karamihan ang hinatulan. Hindi eksakto dahil sa akusasyon ng pagsunog, kundi dahil sa puot sa sangkatauhan, gaya ng inilarawan ni Cito. Ang mga paraan ng pagpatay ay sadyang malupit. Ang ilang mga Kristiyano ay binalot ng mga balat ng mababangis na hayop at pinagpira-piraso ng mga aso sa mga arena para sa pampublikong libangan. Ang iba ay ipinako sa krus sa gilid ng mga kalsada, sa isang madilim na panggagaya sa kamatayan ni Kristo. Ang iba pa ay binabad sa pitse at langis, pagkatapos ay itinali sa mga post sa mga imperial na hardin at sinilaban ng buhay pagsapit ng gabi upang magsilbing mga sulo ng tao na nagbibigay liwanag sa mga piging ni Nero. Ang emperador mismo ay umiikot sa kanila na nakasuot ng damit kutsero, nagmamaneho ng kanyang karwahe habang ang mga katawan ay nasusunog. Noong panahon ng pag-uusig na ito, ayon sa nagkakaisang tradisyong Kristiyano, kapwa sina Pedro at Paulo ay naging martir sa Roma. Si Pedro ay ipinako sa krus ng pabaligtad dahil itinuring ang sarili na hindi karapat-dapat na mamatay sa parehong paraan ng kanyang guro. Si Paulo naman ay pinugutan ng ulo, isang pribilehiyong ibinibigay sa mga mamamayang Romano. Sa ilalim ni Domiciano, ang pag-uusig ay tumindi na may mga bagong katangian. Ang emperador na ito ay humihingi na ang lahat ng mamamayan ay lumahok sa pagsamba sa emperador bilang Diyos. Ipinapahayag niya ang kanyang sarili bilang Dominus et Deus, Panginoon at Diyos, at inaasahan niyang tratuhin ng ganoon. Ang pagtanggi sa pagsambang ito ay isang krimen ng pagtataksil laban sa estado na pinarurusahan ng kamatayan. Sa partikular na kontekstong ito ipinatapon si Joe sa Patmos. Ang tradisyong Kristiyano na napanatili ni Tertuliano at ng iba pang mga ama ng simbahan ay nagtatala na si Joe ay unang dinala sa Roma, kung saan sinubukan nilang patayin siya sa pamamagitan ng pagpapakulo sa kanya sa langis. Ngunit milagroso siyang nakaligtas, kaya siya ay ipinatapon sa isla. Sa mga sumunod na siglo, ang mga pag-uusig ay nagpatuloy sa pasulput-sulpot na paraan, na may mga panahon ng relatibong kapayapaan na kahalili ng mga pagsabog ng karahasan. Si Dio, noong taong 250, ay nag-utos na ang lahat ng mamamayan ng imperyo ay mag-alay ng mga sakripisyo sa mga Diyos na Romano at kumuha ng mga sertipiko na nagpapatunay ng kanilang pakikilaho. Ang mga Kristiyanong tumanggi ay tinorture at pinatay. Si Valeriano, makalipas ang ilang taon, ay partikular na pinuntirya ang mga obispo, presbitero at diakono upang pugutan ng ulo ang pamunuan ng simbahan. Ngunit ang pinakasistematiko at brutal na pag-uusig ay dumating sa ilalim ni Diocleciano, simula noong 303. Sa loob ng humigit kumulang 10 taon, ang mga simbahan ay giniba, ang mga kasulatan ay sinunog, ang mga klerigo ay ikinulong, at sinumang Kristiyano na tumangging mag-alay ng sakripisyo sa mga Diyos ay tinorture o pinatay. Si Eusebio de Cesarea, isang historiador ng simbahan na nabuhay sa panahong iyon, ay nagtala ng mga kakilakilabot na eksena, mga Kristiyanong dinukot ang mga mata, mga Kristiyanong pinutulan ng mga litid sa binti upang hindi sila makatakas, mga Kristiyanong dahan-dahang sinunog upang pahabain ang paghihirap. Sa loob ng halos 3 siglong ito ng pasulput-sulpot na pag-uusig, mula kay Nero hanggang sa edikto ng Milo noong 313, tinatayang nasa pagitan ng 100,000 at 300,000 Kristiyano ang naging martir sa Imperyong Romano. Itinuturing ng ilang historiador na mababa ang mga bilang na ito, ang iba naman ay nagsasabing labis ito. Ngunit kahit ang pinakamababang pagtatantya ay kumakatawan sa isang kahanga-hangang patayan. Ang dugo ng mga banal ay talagang nagbabad sa mga arena, mga sirko at mga kalye ng imperyo. Ang babae ay lasing sa dugong ito. Kaya yun lamang ba yun?
Ang hula ba ay nagsasalita lamang tungkol sa paganong Roma at ganap na natupad bago ang taong 313. Maraming Kristiyano noong mga unang siglo ang nag-isip ng ganoon. Ngunit may nangyari noong ika-4 na siglo na ganap na nagpabago sa relihiyosong senaryo ng mundong Mediteraneo. Noong 313, ipinatupad ng Emperador Constantino ang edikto ng Milo na ginagarantiyahan ang relihiyosong kalayaan para sa mga Kristiyano. Makalipas ang ilang taon, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang tagapagtanggol ng simbahan at nagsimulang makialam sa mga teolohikal na usapin na ipinatawag ang Konsilyo ng Nicea noong 325 upang lutasin ang mga alitan sa doktrina. Ang Kristyanismo ay hindi na inusig at nagsimulang paboran. Noong 380, ang Emperador Teodosio ay gumawa ng huling hakbang. Ipinahayag niya ang Nicenong Kristyanismo bilang tanging lehitimong relihiyon ng Imperyong Romano. Ang lahat ng iba pang relihiyon, kabilang ang mga anyo ng Kristyanismo na itinuturing na heretikal, ay progresibong ipinagbawal. Ang mga paganong templo ay isinara. Ang mga sakripisyo ay ipinagbawal. Ang imperyo na umusig sa simbahan ay nagpapataw na ngayon ng pananampalatayang Kristiyano sa lahat ng mga sakop nito. Ang tila isang maluwalhating tagumpay ay nagdala ng mga kahihinatnan na hindi kailanman inakala ng mga apostol. Ang simbahan, na dati ay inuusig at dinadalisay ng paghihirap, ay mayroon na ngayong kapangyarihang politikal. Ang mga kayamanan ay nagsimulang dumaloy sa mga kaban ng simbahan. Ang mga ari-arian ay ipinamahagi. Ang mga mararangyang simbahan ay itinayo. At ang obispo ng Roma, na respetado na sa pamumuno sa komunidad ng mga Kristiyano sa kabisera ng imperyo, at sa pag-upo sa silya na tradisyonal na iniugnay kay Pedro, ay nagsimulang mag-ipon ng higit pang otoridad sa iba pang mga obispo. Sa paglipas ng mga sumunod na siglo, ang otoridad na ito ay lumago ng husto. Nang bumagsak ang Imperyong Romano sa kanluran noong 476 sa ilalim ng mga pagsalakay ng mga barbaro, ang obispo ng Roma ang nanatiling pinakamatatag at respetadong figura sa peninsula ng Italia. Ang mga pangkat na Aleman na sumakop sa imperyo ay mga Pagano o Ariano. Upang makakuha ng lehitimidad, marami ang nagpa-convert sa Katolikong Romano. Ang Papa ay naging hindi lamang pinunong espiritual, kundi pati na rin tagapamagitan sa politika sa pagitan ng mga hari at mga bansa. Noong gitnang panahon, ang kapapahan ay umabot sa rurok ng kanyang temporal na kapangyarihan. Ang Papa Inocencio ay, sa simula ng ika-13 siglo, ay nagpahayag na ang Papa ay nasa ibaba ng Diyos, ngunit nasa itaas ng lahat ng tao, at hinahatulan niya ang lahat, ngunit hindi siya maaaring hatulan ng sinuman. Ang mga hari ay kinokoronahan o pinapatalsik ayon sa kagustuhan ng Papa. Ang buong mga bansa ay inilalagay sa ilalim ng interdito, na ang lahat ng sakramento ay sinuspinde, kung ang kanilang mga pinuno ay hindi nakapagbigay kasiyahan sa Roma. Ang Papa Bonifacio I ay nagpahayag sa bula na Unam Sanctam noong 1302 na ganap na kinakailangan para sa kaligtasan na ang bawat nilalang na tao ay sumailalim sa Pontipiseng Romano. At dito pumapasok ang isa sa mga pinakakontrobersyal at maimpluwensyang interpretasyon sa buong kasaysayan ng Kristyanismo. Noong panahon ng Reformang Protestante noong ika-16 na siglo, halos lahat ng mga reformador ng walang pagbubukod ay kinilala ang kapapahan bilang ang patutot ng Babilonya na inilarawan sa Apokalipse. Si Martin Lutero, ang mongheng Agustiniano na nagpasiklab ng reforma sa pamamagitan ng pagpaskil ng kanyang 75 tesis sa Wittenberg noong 1517, ay dumating sa konklusyong ito pagkatapos ng mga taon ng pag-aaral at pakikipaglaban sa Roma. Noong 1520, isinulat niya, ang simbahang Katoliko ay wala ng iba kundi ang Babilonya, at ang Papa ay ang Antikristo. Nakapagtataka kung ang Diyos ay magpapaulan ng apoy at asupre mula sa langit at lulubog ang Roma sa kailaliman, gaya ng ginawa niya sa lumang Sodoma at Gomora. Nang tanungin kung sino ang magiging Antikristo kung hindi ang Papa, sumagot si Lutero, kung hindi siya, sabihin sa akin ng sinuman kung sino. Si Gio Calvino, ang reformador ng Ginebra, ay ganap na sumasang-ayon. Sa kanyang mga komento sa mga sulat ni Paulo at sa Apokalipse, paulit-ulit niyang kinilala ang kapapahan sa apostasyang inihula sa kasulatan. Si Ulrich Zwinglio sa Zuriche, si John Knox sa Esksya, si William Tyndale sa Inglaterra, lahat sila ay dumating sa parehong konklusyon sa independiyenteng paraan. Ang Confessio de Westminster, isang pangunahing dokumento ng Presbyterianismo na isinulat noong 1647,
ay orihinal na nagpahayag sa Kabanata 25, Seksyon 6. Walang ibang ulo ng simbahan kundi ang Panginoong Jesus Kristo. Ni ang Papa ng Roma, sa anumang paraan, ay hindi maaaring maging ulo nito, kundi siya ang Antikristong iyon. Ang taong iyon ng kasalanan at anak ng kapahamakan na nagtataas ng kanyang sarili sa simbahan, laban kay Kristo, at laban sa lahat ng tinatawag na Diyos. Bakit ganoon katindi? Bakit ang mga banal at matatalinong lalaki mula sa iba't ibang bansa, wika at konteksto ay dumating sa parehong paputok na konklusyon? Itinuro ng mga reformador ang isang pagtatagpo ng mga salik na itinuturing nilang hindi matatakasan. Una, ang lokasyon. Ang Roma ay nananatiling upuan ng relihiyosong kapangyarihang Katoliko, ang parehong lungsod ng 7 bundok na kinilala sa Apokalipse. Ang Vatikano ay literal na nakatayo sa ibabaw ng isa sa mga burol ng Roma. Ang pagkakataong ito ay imposibleng baliwalain. Pangalawa, ang mga kasuotan. Ang Papa at ang mga kardinal ay gumagamit ng lila at iskarlata sa kanilang mga opisyal na seremonyal na kasuotan, eksakto ang mga kulay na inilarawan sa pangitain ni Diyo. Ang kolehiyo ng mga kardinal ay madalas na tinatawag na sagradong kolehiyo ng mga prinsipeng nakasuot ng lila. Hanggang ngayon, ang iskarlata ay nagpapakilala sa mga kasuotan ng mga kardinal, at ang Papa ay gumagamit ng pula sa iba't ibang liturhikal na okasyon. Pangatlo, ang pambihirang kayamanan. Ang simbahang Katoliko noong gitnang panahon ay nag-ipon ng napakalaking kayamanan sa paglipas ng mga siglo, mga ari-arian ng lupa na ginawang isa sa mga pinakamalaking may-ari ng lupa sa Europa ang Papa, mga sining na hindi matatawaran ang halaga, mga palamuting gawa sa purong ginto, mga kopang may mga mahahalagang bato, mga tiarang papas na nagniningning sa mga diamante at perlas. Ang Basilika de São Pedro sa Roma, na muling itinayo noong ika-16 na siglo, ay pinunduhan sa bahagi ng pagbebenta ng mga indulhensya na nagdulot ng pag-aalsa ni Lutero. Ang patutot ay pinalamutyan ng ginto, mahahalagang bato at mga perlas. Pang-apat, at pinakamalubha sa paningin ng mga reformador, ang dugo ng mga banal na ibinuhos sa loob ng mga siglo. Ang Inkwisisyon, na formal na itinatag noong ika-13 siglo upang labanan ang mga heresya, ay gumana sa iba't ibang anyo sa loob ng mahigit 600 taon. Ang Inkwisisyong Medieval ay umusig sa mga Taro, Valdenses, at iba pang mga grupong tumitiwalad. Ang Inkwisisyong Espanyol, na itinatag noong 1478, ay gumana hanggang 1834, isang panahon ng 356 na taon. Ang Inkwisisyong Portuges ay gumana mula 1536 hanggang 1821. Ang Inkwisisyong Romano, na muling inorganisa noong 1542 bilang tugon sa reforma, ay patuloy na umiiral hanggang ngayon sa ilalim ng pangalang Kongregasyon para sa Doktrina ng Pananampalataya. Tinatayang nasa pagitan ng 3,000 at 5,000 tao ang direktang pinatay ng Inkwisisyong Espanyol sa buong pag-iral nito. Ngunit ang bilang ng mga hindi direktang pagkamatay, kabilang ang mga namatay sa mga bilangguan, sa ilalim ng torture, o bilang resulta ng mga hatol, ay mas malaki ng malaki. At ang Inkwisisyong Espanyol ay isa lamang sa marami. Bago pa man ang formal na Inkwisisyon, ang simbahan ay naglunsad na ng mga krusada laban sa mga disidenteng grupong Kristiyano sa loob mismo ng Europa. Ang Krusadang Albigense, mula 1200 hanggang 1229, ay nagwasak sa timog ng Pransya upang lipulin ang mga Taro. Ang buong mga lungsod ay minasakar. Sa pagsakot sa Bziers, nang tanungin ang kinatawan ng Papa kung paano makikilala ang mga erehe mula sa mga tapat na Katoliko, diumano ay sumagot siya, patayin ang lahat. Kikilalanin ng Diyos ang kanya. Humigit kumulang 20,000 tao ang napatay sa lungsod na iyon sa loob lamang ng isang araw. Ang mga Valdenses, mga tagasunod ni Pedro Valdo na nangaral ng apostolikong kahirapan at pagbabasa ng Biblia sa katutubong wika, ay inusig ng walang awa sa loob ng maraming siglo sa mga lambak ng Alpine sa pagitan ng Pransya at Italia. Ang mga massacre ay naganap noong 1655 nang ang mga tropang Katoliko ay umatake sa mga nayon ng mga Valdense na pumatay ng libo-libo at pinilit ang mga nakaligtas na mag-convert o ipatapon. Si Juhas, isang reformador mula sa Bomia na nagpauna sa maraming ideya ni Lutero, ay sinunog ng buhay noong 1415 ng Konsilyo ng Constana, sa kabila ng pagkakaroon ng isang imperial na ligtas na paglalakbay na gumagarantiya sa kanyang kaligtasan.
Ang kanyang mga tagasunod, ang mga Hasita, ay hinarap ang 5 papas na krusada na sumusubok na sirain sila. At nang sumiklab ang reformang protestante, ang pag-uusig ay tumindi ng husto. Ang gabi ng So Bartolomeu, noong Agosto ng 1572, ay nakakita ng sistematikong massacre sa mga protestanteng Huguenots sa Paris at iba pang mga lungsod sa Pransya. Sa isang gabi lamang sa Paris, humigit kumulang 3,000 ang napatay. Sa mga sumunod na linggo, ang massacre ay kumalat sa mga probinsya, na nagpataas sa tinatayang kabuuan sa pagitan ng 10,000 at 30,000 patay. Ipinagdiwang ng Papa Gregorio XIII ang kaganapan sa pamamagitan ng isang pang-alaalang medalya na nagpapakita ng isang anghel ng kamatayan na umaatake sa mga Huguenots, nagpautos na gumawa ng mga selebratoryong barya, at nag-utos ng isang tedeum ng pasasalamat sa kapilya ng Papa. Para sa mga reformador, habang pinagmamasdan ang kasaysayang ito na may mansa ng dugo, ang pagkakakilanlan ay hindi matatakasan. Ang babae ay lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga saksi ni Jesus. Ngunit ang interpretasyong ito ay hindi lumipas ng walang matinding pagtutol. Ang simbahang Katoliko ay sumagot sa pamamagitan ng pagbuo ng mga alternatibong sistema ng interpretasyong makahula na naglalayo ng anumang aplikasyon sa kapapahan. Ang Heswitang Espanyol na si Luis de Alcazar, sa simula ng ika-17 siglo, ay bumuo ng interpretasyong preterista sa kanyang akdang Vestigatio Arcani Sensus in Apocalypse, na inilathala pagkatapos ng kanyang kamatayan noong 1614. Sistematiko niyang ipinangatwiran na ang lahat ng mga hula sa Apokalipse ay natupad na sa pagkawasak ng Jerusalem ng mga Romano noong 70 pagkatapos ni Kristo o sa pagbagsak ng paganismo ng Roma sa mga sumunod na siglo. Ang patutot ay ang apostatang Jerusalem o ang paganong Roma na kapwa nawasak na. Sa makatuwid, walang kasalukuyan o hinaharap na aplikasyon sa kapapahan. Ang isa pang Heswita, si Francisco Ribera, ay bumuo ng interpretasyong futurista sa kanyang komento sa Apokalipse na inilathala noong 1570. Ipinanukala niya ang katuparan ng mga hula sa loob ng isang panahon ng 3 taon at kalahati sa katapusan ng panahon na malayo pa sa hinaharap. Ang Antikristo ay isang partikular na individual na lilitaw lamang sa huling panahong ito, hindi ang historikal na kapapahan. Ang patutot ng Babylonia ay isang apostatang relihiyosong sistema na lilitaw lamang sa panahon ng hinaharap na kapighatian. Ang dalawang interpretasyong ito, ang preterismo at futurismo, ay orihinal na binuo partikular upang ipagtanggol ang Roma mula sa mga paratang ng mga protestante. Sa balintuna, kapwa sila kalaunang tinanggap ng maraming protestante sa mga sumunod na siglo. Ang preterismo ay nagkaroon ng mga tagasunod sa mga liberal na teologo noong ika-19 na siglo. Ang futurismo, lalo na sa anyo ng dispensasyonalismo na binuo ni John Nelson Darby at pinasikat ng Biblia de Referencia Scofield sa simula ng ika-20 siglo, ay naging nang inibabaw sa protestantismong ebangheliko sa Hilagang Amerika at sa pagpapalawak sa malaking bahagi ng ebanghelikalismo sa buong mundo. Ngayon, ang karamihan sa mga ebangheliko ay sumusunod sa ilang anyo ng futurismo, na umaasang ang patutot ng Babylonia ay lilitaw lamang sa panahon ng 7 taong kapighatian sa hinaharap. Ang interpretasyong historisista na nakikita ang kapapahan bilang patuloy na katuparan ng hula sa buong kasaysayan ay naging minorya. Bagaman opisyal pa rin itong pinapanatili ng mga denominasyon tulad ng Iglesia Adventista dos Sétimo Día at ilang mga tradisyonal na presbiteryanong grupo. At mayroon pa ring isa pang interpretasyon na nararapat sa maingat na pagsasaalang-alang. Ang ilang mga iskolar ay kinikilala ang patutot hindi sa Roma, maging ito ay pagano o papas, kundi sa Jerusalem. Ang pananaw na ito na bahagyang preterista ay nagkaroon ng mga respetadong tagapagtanggol sa paglipas ng mga siglo. Ang argumento ay batay sa ilang makabuluhang tekstwal at historikal na punto. Sa Apokalipse mismo, ang dakilang lungsod ay kinilala sa Kabanata 11 versikulo 8 bilang ang lugar kung saan din ang kanilang Panginoon ay ipinako sa krus, isang ganap na hindi mapag-aalinlangang pagtukoy sa Jerusalem, hindi sa Roma. Ang mga propeta ng matandang tipan ay paulit-ulit na tinawag ang Jerusalem, hindi ang Roma o Babylonia, na patutot ng siya ay lumayo sa Diyos. At ang pagkawasak ng Jerusalem ng mga Romano noong 70 pagkatapos ni Kristo ay isang sakunang kaganapan na may apokaliptikong sukat na perpektong akma sa paglalarawan ng hatol sa patutot. Ang mga tagapagtanggol ng pananaw na ito ay tumuturo na ang Jerusalem ay kilala rin bilang lungsod ng 7 bundok sa mga rabinikong teksto ng panahong iyon. Ang Pirke de Rabbi Eliezer,
isang midrashic na naratibo mula sa ika-8 siglo, ay bumabanggit ng hindi na kailangan ng paliwanag na ang Jerusalem ay matatagpuan sa ibabaw ng 7 burol, na nagpapahiwatig na ang pag-unawang ito ay kilalang-kilala sa mga Judyong lupon. At mayroong isang kahangahangang detalye tungkol sa mga kasuotan. Ang damit ng patutot na inilarawan sa Apokalipse, lila, iskarlata, ginto at mahahalagang bato, ay tumpak na tumutugma sa mga kasuotan ng mataas na saserdoteng Israelita na inilarawan sa Eksodo Kabanata 28. Ang epod, ang pektoral, ang mga palamuting tela na may kulay, lahat ng ito ay lumilitaw sa parehong mga paglalarawan. Ang mahalaga at mapangwasak na pagkakaiba ay sa noo ng mataas na saserdote ay nakaukit ang inskripsyong banal sa Panginoon, habang sa noo ng patutot ay nakasulat ang mapangalipustang pangalang Babilonya, ina ng mga patutot. Ang kaibahan ay sadyang ginawa, ang patutot ay kumakatawan sa tiwaling pagkasaserdote ng Israelita na tumanggi sa Mesyas at umusig sa kanyang mga sumunod. Aling interpretasyon ang tama? Preterismo na nakatuon sa Jerusalem. Preterismo na nakatuon sa paganong Roma. Historisismo na tumuturo sa papas na Roma. Futurismo na naghihintay ng mga katuparan na darating pa lamang. Marahil ang sagot ay hindi kasing simple ng pagpili lamang ng isang alternatibo at pagtanggi sa lahat ng iba pa. Ang Biblia ay madalas na gumagamit ng prinsipyo ng dobleng pagtukoy o maramihang katuparan, kung saan ang isang hula ay maaaring magkaroon ng mga bahagyang katuparan sa iba't ibang panahon bago ang huling at definitibong katuparan nito. Naghula si Isaas tungkol sa isang birhen na maglilihi ng isang anak, nagkaroon ng bahagyang katuparan sa mga araw ni Isaas mismo, ngunit ang ganap na katuparan ay dumating 700 taon pagkatapos sa pamamagitan nina Maria at Jesus. Ang pagkawasak ng Jerusalem noong 70 pagkatapos ni Kristo ay tumupad sa mahahalagang aspeto ng mga hula tungkol sa dakilang lungsod na tumanggi sa kanyang mga propeta at nagpako sa kanyang Mesyas. Ang paganong Roma ay tumupad sa mga aspeto na may kaugnayan sa sistematikong pag-uusig sa mga banal noong mga unang siglo. Ang relihiyosong sistemang nakasentro sa Roma sa mga sumunod na siglo ay nagpakita ng mga katangian na itinuring ng mga reformador na patuloy na katuparan ng hula. At kung ang pattern ay magpapatuloy, maaaring mayroon pa ring mga katuparan sa hinaharap sa mga sistemang lilitaw pa lamang. Ngunit anuman ang mga debate tungkol sa mga partikular na katuparan sa mga takdang panahon, ang espiritual na simbolismo ay malinaw at permanente. Ang Babilonya ay kumakatawan sa isang sistema. Ang sinaunang historikal na Babilonya, kasama ang kanyang 58 templo na nakatuon sa iba't ibang paganong Diyos, ang kanyang mga kahangahangang ziggurat na sinusubukang abutin ang langit sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, ang kanyang sopistikadong idolatriya na nababalot ng mga detalyadong ritual, at ang kanyang mayabang na hamon sa Diyos ng Israel, ay naging walang hanggang biblikal na arketipo ng lahat ng huwad na relihiyon at bawat makalupang kapangyarihan na sumasalungat sa may lalang. Nang sirain ni Nabucodonosor ang templo ng Jerusalem noong 586 bago kay Kristo, dinala niya ang mga sagradong sisidlan sa Babilonya at nilapastangan ang mga ito sa isang piging ng pagsamba sa kanyang mga idolo. Siya ay naging pangmatagalang simbolo ng paglapastangan sa banal. Nang magtayo siya ng isang estatwa ng ginto na may sukat na humigit kumulang 30 metro ang taas sa kapatagan ng Dura at nag-utos na ang lahat ay magpatira pa sa ilalim ng parusang kamatayan, itinatag niya ang pamantayan ng bawat totalitaryong sistema na humihingi ng ganap na pagsamba. Ang relihiyong Babilonya ay pambihirang sopistikado para sa panahon nito. Si Marduk, ang pangunahing Diyos, ay may kanyang marangyang templo, ang Esagila, sa gitna ng lungsod, katabi ng ziggurat na Etemenanki, ang tanyag na tor ng Babel na umaabot sa 70 metro ang taas. Si Ishtar, ang diyosa ng pag-ibig at digmaan, ay sinasamba sa pamamagitan ng mga ritual na kabilang ang sagradong prostitusyon sa mga templo. Mayroong 58 templo na nakatuon sa iba't ibang Diyos sa loob lamang ng mga pader ng lungsod. Ang mga saserdote ay bumuo ng isang makapangyarihang pangkat na kumokontrol hindi lamang sa relihiyosong buhay, kundi nakakaimpluwensya sa lahat ng aspeto ng politika, ekonomiya at lipunan. Ang astrolohiya, mahika, panghula at mga engkanto ay bahagi ng sistemang relihiyoso ng Babilonya. Ang horoscope ay naimbento doon. Naniniwala ang mga Babilonyo na maaari nilang manipulahin ang mga espiritual na puwersa sa pamamagitan ng mga tamang ritual, mapalubag ang galit ng mga Diyos sa pamamagitan ng sapat na mga sakripisyo, at matiyak ang kaunlaran sa pamamagitan ng mga mahiwagang gawain.
Ang lahat ng ito ay nababalot ng sopistikadong espiritual na anyo, ng mga detalyadong seremonyang isinasagawa ng may katumpakan, ng kahanga-hangang arkitektura na idinisenyo upang magbigay ng inspirasyon sa paggalang. Ang hula ni Joe ay hindi lamang kumikilala sa isang partikular na geographical na lungsod sa isang partikular na sandali sa kasaysayan. Inihahayag nito ang isang espiritual na sistema na lumalampas sa mga panahon at lugar. Saan man ang relihiyon ay humahalo sa kapangyarihang politikal upang mang-api sa halip na magpalaya, saan man ang banal na katotohanan ay ipinapalit sa mga tradisyon ng tao na nagpapawalang bisa sa mga utos ng Diyos. Saan man ang mga panlabas na ritual ay pumapalit sa panloob na pagbabago, saan man ang bayan ng Diyos ay inuusig ng mga nag-aangking kumakatawan sa Diyos, doon ay gumagawa ang espiritu ng Babilonya. Nakita ni Joe ang babaeng nakasakay sa isang hayop na eskarlata. Hindi siya naglalakad ng mag-isa o sumusuporta sa kanyang sarili. Ganap siyang nakadepende sa kapangyarihang politikal, na kinakatawan ng hayop na may 7 ulo at 10 sungay na may dala sa kanya. Ang malaswang alyansang ito sa pagitan ng tiwaling relihiyon at totalitaryong estado ay nagdulot ng pinakamalalaking trahedya sa buong kasaysayan ng Kristiyano. Kapag ginagamit ng simbahan ang kamay ng estado upang ipataw ang kanyang mga doktrina sa pamamagitan ng puwersa, ang dugo ay hindi maiiwasang mabubuhos. Laging ganoon. Laging magiging ganoon. Ngunit ang hula ay hindi nagtatapos sa tila hindi matatalong dominasyon ng patutot. Nagtatapos ito sa kanyang kamangha-mangha at hindi na maibabalik na pagbagsak. Ang Apokalipsi Kabanata 17 versikulo 16 at 17 ay naghahayag ng isang bagay na nakakagulat at balintunang angkop. Ang mga kapangyarihang politikal mismo na sumusuporta sa kanya ay tatalikod sa kanya upang sirain siya. Ang 10 sungay na nakita mo sa hayop, ang mga ito ay magtatanim ng puot sa patutot, at siya ay iwang wasak at hubad, kakainin ang kanyang mga laman at susunugin siya sa apoy. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na isagawa ang kanyang layunin. Isang napakahusay na banal na balintuna. Ang mga kapangyarihan ding iyon na ginamit niya upang usigin ang mga banal ang magiging kanyang mga tagawasak. Ang sistema ay guguho mula sa loob, mauubos ng sarili nitong mga kontradiksyon. Ang alyansa na tila hindi masisira at walang hanggan ay matutunaw sa kapwa-puot. At sa Kabanata 18, ang mga hari sa lupa, ang mga mangangalakal at ang lahat ng nakinabang sa kanya ay iyak at magluluksa sa kanyang biglaang pagkawasak, ngunit walang magliligtas sa kanya. Nahulog ang dakilang Babilonya. Ito ang matagumpay na anunsyo ng anghel. At naging tahanan ng mga demonyo, kulungan ng bawat maruming espiritu, at kulungan ng bawat marumi at kasuklam-suklam na ibon. Ang anunsyong ito ay umaalingaw sa mga siglo hanggang sa maabot ang mga huling araw. Ano ang kahulugan nito para sa iyo na nagbabasa ng mga salitang ito ngayon? Ang sentrong mensahe ay nananatiling kasing halaga sa ika-21 siglo gaya noong unang siglo. Lumabas kayo sa kanya, bayan ko, sabi ng tinig mula sa langit sa Apokalipse 18 versikulo 4, upang hindi kayo makabahagi sa kanyang mga kasalanan at upang hindi kayo makaranas ng kanyang mga salot. Ang tawag ay para sa radikal na paghihiwalay. Hindi kinakailangang geographical na paghihiwalay mula sa isang pisikal na lugar, kundi isang mapagpasyang espiritual na paghihiwalay mula sa isang sistema ng mga halaga, gawain at katapatan. Tumangging makilahok sa mga relihiyosong sistema na ipinalit ang katotohanan ng kasulatan sa tradisyon ng mga tao. Tumangging maging bahagi ng mga institusyong pinalitan ang nagbabagong biyaya ng mapanlinlang na kontrol. Tumangging patahimikin ang makahulang tinig upang mapanatili ang mga komportableng posisyon. Tumangging uminom mula sa kopa ng mga doktrina na sumasalungat sa malinaw na turo ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Ang patutot ng Apokalipse ay kumakatawan sa bawat anyo ng relihiyon na ipinagbibili ang walang hanggang katotohanan para sa pansamantalang makalupang pakinabang. Bawat institusyon na gumagamit ng banal na pangalan ng Diyos upang mag-ipon ng makalupang kapangyarihan. Bawat sistema na nagbubuhos ng dugo ng mga tapat habang nag-aangking naglilingkod sa kanila sa pangalan ng Diyos. At ang huling banal na tugon para sa sistemang ito ay hindi unti-unting reforma. Ito ay ganap na hatol. Ang Babilonya ay hindi inaayos, dinadalisay o pinapabuti. Ito ay ganap na winawasak. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong hanggang sa langit, at naalaala ng Diyos ang kanyang mga kalikuan. Kaya naman, sa loob ng isang araw, darating ang kanyang mga salot,
kamatayan, pagluluksa at gutom, at siya ay susunugin sa apoy, sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. Samantala, sa parehong aklat ng Apokalipse, mayroong isa pang babae. Isang sadyang ginawa at makapangyarihang kaibahan. Sa Kabanata 12, nakita ni Joe ang isang babaeng nabibihisan ng araw, na ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at may korona na may 12 bituin sa kanyang ulo. Kinakatawan niya ang tapat na bayan ng Diyos sa buong kasaysayan ng pagtubos. Inuusig ng pulang dragon, taka sa disyerto, protektado ng Diyos sa mga lugar na inihanda para sa kanya, ngunit hindi kailanman nawasak, hindi kailanman natalo ng definitibo. Sinusubukan ng dragon na lamunin siya at ang kanyang anak, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nakikipagdigma laban sa nalabi sa kanyang mga supling, yaong mga tumutupad sa mga utos ng Diyos, at may patotoo tungkol kay Jesus, ngunit hindi ito mananaig magpakailanman. 2 babae. 2 lungsod. 2 espiritual na realidad sa isang kosmikong tunggalian. Ang isa ay naglalasing sa dugo ng mga banal na kanyang inuusig. Ang isa naman ay inuusig, ngunit nananatiling buhay sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan. Ang isa ay nakaupo sa mga makalupang trono, nababalot ng ginto at mga nakaw na alahas. Ang isa naman ay nabibihisan ng araw, pinalamutyan ng makalangit na kaluwalhasyan na hindi maaaring kunin. Ang isa ay babagsak upang hindi na muling makabangon, ang kanyang usok ay umaakyat sa mga siglo ng mga siglo. Ang isa naman ay bababa mula sa langit bilang isang babaeng ikakasal na nakahanda at pinalamusyan para sa kanyang asawa, ang nagniningning na bagong Jerusalem. Ang pagpipilian ay nasa harap ng bawat tao sa bawat henerasyon ng tao. Sa aling lungsod ka kabilang? Sa aling babae ka naglilingkod? Mula sa aling kopa ka umiinom? Ang Apokalipse ay hindi isinulat upang bigyang kasiyahan ang kuryosidad tungkol sa mga kronolohiya sa hinaharap o upang pakainin ang mga sensasyonalistang espekulasyon. Isinulat ito upang palakasin ang mga banal sa gitna ng kasalukuyang pag-uusig. Upang paalalahanan na, gaano man kalakas ang tingin sa mga sistema ng tao na sumasalungat sa Diyos, lahat sila ay may petsa ng pag-expire na nakatala sa mga walang hanggang payo. At upang ipahayag ng may hindi matitinag na katiyakan na ang kordero ay mananaig, dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at ang mga kasama niya ay tinawag, pinili at tapat. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Ang eksakto at partikular na pagkakakilanlan ng patutot ay maaaring patuloy na magdulot ng walang katapusang akademikong debate sa pagitan ng mga iskolar mula sa iba't ibang tradisyon. Ngunit ang nakapailalim na makahulang tawag ay ganap na hindi mapag-aalinlanganan para sa sinumang may espiritual na pakinig. Hindi matitinag na katapatan kay Kristo. Mapagpasyang paghihiwalay mula sa bawat sistema na sumasalungat sa kanyang salita. Pagtityaga hanggang sa huli, anuman ang halaga. Huwag makibahagi sa mga kasalanan ng Babilonya sa alinman sa kanyang mga historikal na pagpapakita. Huwag uminom mula sa kanyang nalalasong kopa. Huwag maglasing sa kanyang alak ng espiritual na imoralidad. Sapagkat tiyak na darating ang dakilang araw kung kailan ang hindi mabilang na mga tinig sa langit ay aawit ng may hindi mailarawang kagalakan. Aleluya! Ang kaligtasan, at ang kaluwalhasyan, at ang karangalan, at ang kapangyarihan ay sa Panginoon nating Diyos, sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga hatol. Dahil hinatulan niya ang dakilang patutot na nagpahamak sa lupa sa pamamagitan ng kanyang pakikiapid, at sa kanyang mga kamay ay ipinaghiganti ang dugo ng kanyang mga lingkod. At sa maluwalhati at nakakatakot na araw na iyon, ang lahat ng talakayan tungkol sa mga partikular na historikal na pagkakakilanlan ay magiging ganap na walang kaugnayan. Ang tanging matitira ay ang walang hanggan, hindi nagbabago at matatagumpay na katotohanan na ang Diyos ay naghahari ng may soberanya sa lahat ng mga kapangyarihan. At ang Babilonya ay nahulog. Magpakailanman. Amen.